siya ay isang ordinaryong tao na minamaliit at pinapahiya ng isang prinsipe, sinabihan nila itong mahina at walang silbi sa lipunan nila habang tinutuya niya ito at sinasabihan na mag-cast ng atake laban sa kanya. Nag-cast siya ng fire magic, kaso sobrang weak nito at lalo pang nagtawanan ang lahat at sa sandaling iyon ay sinunog ng prinsipe ang kawawang lalaki, kaso habang ito ay nilalamon ng apoy ay naramdaman niya ang kakaibang kagalakan. Masaya siya dahil sa nangyayari sa kanya at hiniling niya na sa kanyang pangalawang buhay ay pag-aaralan pa niya lalo ang kagandahan na dala ng mahika, natupad ito at siya ay nag-reincarnate bilang pang-7 prinsipe sa isang kaharian. At sa pagpapatuloy, nararamdaman ni Lloyd na may kakaiba sa hardin na parang may butas sa espasyo at napaka-perceptive ni Shiro pero hindi niya napansin ito. Nagtataka si Lloyd kung ano iyon at makikita natin ang isang misteryosong tao sa labas. Bigla na lang nagulat ang babae sa labas nang agad lumitaw si Lloyd sa harap niya. Mahinahon lang si Lloyd kaya't tinangkang tumakas ng babae pero natuklasan niyang siya ay nakulong. Ipinaliwanag ni Lloyd na gusto lang niyang makipag-usap kahit na siya ay isang trespasser. Gumamit ang babae ng kakaibang kapangyarihan at humingi ng paumanhin dahil ayaw niyang gamitin ito laban sa isang bata. Mabilis na napansin ni Lloyd na ito ay lason pero nagulat siya nang hindi gumana ang kanyang purification magic dito. Ang kanyang atake ay nagdulot ng matinding sakit kaya humingi muli ng paumanhin ang babae at ibinunyag na walang makakaalis ng kanyang lason. Iniisip ni Lloyd na kaya linisin ng kanyang purification ang lahat ng kilalang lason kaya't ang ginagamit ng babae ay isang hindi kilalang toxin. Ang nakakamangha ay pinapalitan ng babae ang kalikasan ng kanyang lason gamit ang mana at may mga bihirang individual na ipinanganak na may espesyal na uri ng mana. At ang mga may banta na kakayahan ay kinatatakutan at kilala bilang blighted. Kinumpirma ng babae na siya ang poison blighted na kilala bilang Ren the Poison Moth. Nagulat si Lloyd nang masira ni Ren ang kanyang barrier at napagtanto niya na humihina ito ng lason ni Ren. Siniguro ni Ren na magiging ayos si Lloyd dahil hindi naman siya nakalanghap ng marami sa kanyang lason pero tiyak na makakaranas siya ng sakit sa loob ng ilang araw. Nagpaalam si Ren at umalis at namangha si Lloyd kung paano nito naitago ang kanyang presensya. Dumating si Grimm at sinabi na hindi pa oras para humanga subalit ipinaliwanag ni Lloyd na ayos lang siya dahil palagi siyang nagpapagaling ng sarili. Nagtataka si Grimm kung bakit hindi pinigilan ni Lloyd ang babae kaya't ipinaliwanag ni Lloyd na mas gusto niyang hayaan itong gabayan siya papunta sa kanilang hideout. Walang ideya si Grimm kung sino sila kaya't sinabi ni Lloyd na nabanggit na sila ang Assassin's Guild at sigurado siyang isa si Ren sa kanila. Sila ay grupo ng 6 na assassins na may bounty sa kanilang ulo at napaka-excited ni Lloyd na bawat isa sa kanila ay may sariling espesyal na kakayahan. Sinundan ni Lloyd kung saan pumunta si Ren kaya hindi makapaniwala si Grimm na nagawa niyang malocate ang hindi mahagilap na babae. Ipinaliwanag ni Lloyd na ang presensya ni Ren ay parang pagpunit sa espasyo kaya't madali na lang nila itong sundan kapag na-detect nila. Hinabol ni Lloyd si Ren at dumating si Sylpha na huli na sa pangyayari at samantala, pinagalitan si Ren dahil hindi niya tinapos ang taong nakakita sa kanya. Ibinunyag ni Ren na may nakuha siyang impormasyon na nagmass-produce sila ng spellbound swords kaya't naghahanda sila para sa digmaan. Nagalit ang isa sa mga assassins at sinabihan na tumigil si Ren sa pag-aasta na parang leader nila si Jade dahil matagal na itong nawala. Pinagtanggol ni Ren na babalik si Jade kaso pinapatahimik sila dahil may nagmasid at ibinunyag ni Lloyd ang kanyang sarili. Nagulat si Ren dahil dapat ay nalason pa rin si Lloyd at narinig ng mga assassins na nagpapanggap si Lloyd na ordinaryo kaso sa katotohanan ay napakalakas niya. Hindi na mahalaga iyon dahil natagpuan na sila ni Lloyd kaya't hindi siya pwedeng palayain at narinig ito ng batang baliw at nagdesisyong ibaba ang kanyang barrier na ikinagulat ni Grimm kung gaano siya kabaliw. Ipinaliwanag ni Lloyd na hinaharap niya ang mga kalaban na may natatanging kakayahan at sayang naman kung hindi niya masubukan ang mga ito. Gumamit si Lloyd ng trace ability upang gayahin ang fighting technique ni Taha at hinamon ang mga assassins. Nilabanan niya ang unang kalaban at humanga ang lalaki na marunong siya ng martial arts. Alam ni Lloyd na napaka-flexible ng lalaking ito at inamin ng assassin na kaya niyang i-twist ang buong katawan upang makapasok sa pinakamaliit na espasyo. Para itong isang daga kaya't tinatawag siyang Babylon the Giant Rat. Namangha si Lloyd sa kakaibang katawan ng lalaki pero walang oras para humanga dahil may sumalakay mula sa likod. Sinabi ng lalaki ang salitang sink at nagulat si Lloyd nang maging napakabigat ng kanyang katawan. Ang pangalan ng lalaki ay Crow the Dark Raptor at ang mana sa kanyang mga salita ang dahilan kaya't siya ay cursed blighted at sumalakay ang malaking lalaki.
kaso nagulat si Crow nang gamitin ni Lloyd ang lakas upang ma-overcome ang kanyang sumpa at nahuli si Lloyd sa isang patibong kaya ipinakilala ng malaking lalaki ang sarili bilang Galil the Spider, isang web-blighted na kayang gawing malagkit ang mana sa paligid ng kanyang katawan. Nakalaya si Lloyd at hinangaan ang kakaibang kakayahan ng bawat isa ayon sa mga tsismis. Sinugod siya ng isang babae pero iniwasan ni Lloyd ang kanyang mga atake ng madali at biglang sinaksak ng babaeng baliw ang kanyang sarili sa binti at nasaktan din si Lloyd sa kanyang binti. Inamin ng babae na siya si Talia na The 100 Pains na kayang ibahagi ang sakit sa sinumang tinitingnan niya. Siya ay isang pain-blighted at nagtataka si Lloyd kung paano gumagana ang kanyang kakayahan. Natapos na ang pagpapakilala at natuwa si Talia na natakot niya si Lloyd kaso nagulat siya nang sabihin ni Lloyd na hindi siya natatakot. Lalong nagulat si Talia nang agad maghilam ang sugat ni Lloyd kahit tumatagos pa ito. Talagang baliw si Lloyd habang iniisip kung ano ang mangyayari kung sasaktan niya si Talia at ang pagpapagaling niya sa sarili ay nagpapagaling din dito, kaya naisip niya kung ang anumang pinsala na gawin niya kay Talia ay babalik din sa kanya. Gumamit si Lloyd ng enhancement magic upang gumawa ng mga espada mula sa punit na tela at ginaya ang fighting technique ni Sylpha. Sinabi ng maliit na baliw sa mga assassins na maghanda dahil gusto niyang makita kung gaano sila kagaling magtanggol. Natakot ang mga assassin dahil kamukha niya ang isang babaeng mandirigman na nagbigay ng trauma sa kanila noon. Sinimulan ni Lloyd ang kanyang atake at nagulat ang mga assassins sa kanyang galing sa espada at martial arts, mas lalong hindi kapanipaniwala dahil narinig nila na si Lloyd ay isang magic prodigy lang. Halos mahati ni Lloyd si Babylon pero humanga siya ng paluwagin ng giant rat ang kanyang katawan sa oras ng impact upang mapawi ang pinsala. Sinubukan na magtulungan ng mga ibang assassin laban kay Lloyd pero sila lamang ay nagkasakitan. Pinalaya ni Lloyd ang isang atake kay Babylon at napakabilis nito na hindi niya masabi ang salitang stop upang patigilan si Lloyd. Gumamit si Lloyd ng Twin Sparrow attack at ang nasabi lang ni Babylon ay bold. Nagtaka si Lloyd kung siya ay magiging kalbo kung nasabi ni Babylon ang salitang bold pero natutuwa siya na hindi niya iyon natuklasan. Gusto ni Galil na bumawi subalit dumidikit ang web ni Galil sa lahat ng bagay at inilagay niya si Talia sa alanganin na posisyon. Inatake ni Lloyd si Talia pero sinabi niyang kung sasaktan siya ni Lloyd, siya rin ay masasaktan at inakala niyang natakot na si Lloyd kaya nagulat siya nang mas lalo pang nasabik si Lloyd na maranasan ito. Pinalipad ni Lloyd si Talia na nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang dalawa, natuwa si Bid na gumana ito at pagkatapos ay nahuli siya ng malaking lalaki sa kanyang web, nakalabas si Bid sa kanyang mga guwantes at nagbitaw ng isang malaking thunder punch. Dumudugo na ang bibig ni Lloyd kaya't lalo siyang nagmukhang baliw nang sabihin niya kay Ren na ipakita muli ang kanyang lason. Sinabi ni Galil na huwag pilitin si Ren dahil hindi niya kayang kontrolin ng maayos ang kanyang poison mana at kapag ginamit niya ito, lahat sila ay madamay. Napagtanto ni Lloyd na tila walang sino man sa kanila ang tunay na nakakakontrol ng kanilang mga kapangyarihan. Kinumpirma ito ni Galil at ipinaliwanag na kung kaya nilang kontrolin ang kanilang kapangyarihan, hindi sana sila napilitang maging mga outlaw. Sa kanyang pagkagalit ay inatake ni Galil si Lloyd pero madali siyang napigilan ni Lloyd at tinangka ni Ren na iligtas si Galil habang siya'y sumisigaw sa sakit pero pinigilan din siya ni Lloyd. Determinado si Ren na bumawi para kay Galil kaso inamin nito na siya ay ayos lang at sa katunayan, mas mabuti pa siya ngayon dahil tila kontrolado na niya ang kanyang kapangyarihan. Lahat ay nagulat nang ipakita ni Lloyd na inukit niya ang spell direkta sa likod ni Galil para makontrol niya ang kanyang kapangyarihan. Inamin ni Lloyd na hindi pa siya nakapag-ukit ng spell sa katawan ng tao noon pero natutuwa siyang gumana ito. Nabuhos ng luha si Galil habang natapos na ang sumpa kaso sinabi ni Lloyd na mas maganda pa doon dahil kaya na niyang kontrolin ang kanyang mana sa kanyang kagustuhan. Namangha ang iba kaya sinabi ni Lloyd na sila naman ang susunod at inukit ni Lloyd ang spell sa kanila at nakahinga sila ng maluwag, nang sa wakas ay makontrol nila ang kanilang mana at sunod na nabuhos ng luha si Crow dahil matagal na siyang hindi makapagsalita ng normal, lahat ay nagdiwang pero nagkukunwari si Riemann na hindi siya nagmamalasakit. Sinabi niyang iba ang dahilan ng kanyang pag-iyak pero hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan, dahil sa wakas ay makakapagsuot na siya ng kahit anong gusto niya nang hindi nasisira ang kanyang mga damit dahil sa lason. Natutuwa si Lloyd na mukhang maayos ang lahat pero hindi nagustuhan ni Ren na pinapayagan si Lloyd na maging bahagi nila. Sinabi ng iba na marami silang utang na loob kay Lloyd at pinilit nilang maghanda siya para sa welcome party. Sinubukan ni Ren na ipunto na nagmas-produce si Lloyd ng mga armas pandigma at pumasok siya sa pugad ng mga assassin.
Sa tingin niya ay masyadong baliw si Lloyd para sumali sa kanila pero ipinaliwanag ni Grimm na ginawa lang iyon ni Lloyd para sa kasiyahan. Gusto ni Lloyd na makita kung ano ang magagawa nila sa kanilang mga kapangyarihan ngayon na kaya na nilang kontrolin ang mga ito, pero sa tingin ni Galil ay may utang silang paliwanag sa kanya at sinabi ni Lloyd na ayos lang kaso gusto nilang ikwento ang kanilang mga nakaraan. Sinubukan ni Lloyd na sabihin na hindi na kailangan pero nagpumilit sila. Hindi talaga interesado si Lloyd sa kasaysayan ng Assassin's Guild at nagbago ang lahat nang magsimula si Galil na magkwento tungkol sa kanilang leader. Ang kanilang leader ay ang Phantom Blighted at may kapangyarihan ng teleportation at siya ay tinatawag na Jade the Shadow Wolf. Sa nakaraan ay ipinakita si Jade na bumabalik sa kanilang hideout matapos siyang i-teleport ng kanyang kakayahan sa isang lugar na hindi niya gusto. Isa itong nakakakilabot na sumpa at ang Blighted ni Jade ay maaaring pinakamasama sa lahat at noong araw na iyon, nagpasya si Jade na sila ay bumuo ng Assassin's Guild. Ang plano ay kunin ang mga malilim na trabaho na hindi nagagawa ng Adventurers Guild at iiwan nila ang kanilang Assassin's Guild emblem at isang barya sa lugar ng krimen, upang malaman ng mga tao na ang kanilang pag-iral ay nakakatulong sa kapayapaan sa mundo. Ang ideya ay gawin ito upang balang araw ay hindi na sila kailangang magtago at maaari silang mamuhay sa liwanag ng araw. Nagpatuloy si Galil sa kanyang kwento habang iniisip ni Lloyd na sana ay magkwento siya ng mas marami tungkol sa kanyang teleportation ability. Ipinaliwanag ni Galil na nang magsimula ng maging maayos ang lahat, narinig nila na ang Lord of Lords ay naghahanda para sa digmaan at doon nangyari ang isang bagay kay Jade, bigla na lang silang nagulat nang may lumitaw na sulat mula sa kawalan. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok si Silpha sa pugad ng mga asasin na hinahanap si Lloyd kaso wala siya doon, naamoy pa rin niya ang amoy nito at napansin niyang may iniwan na sulat at ang sulat ay mula kay Lloyd at ipinaliwanag niya na pumunta siya upang bisitahin ang Lord of Lords kasama ang Assassin's Guild. Nanginginig si Albert sa takot habang binabasa ang liham at nagtaka kung paano ito nangyari. Natatakot siya na nagtutulungan ang Lords at ang mga asasin at kinuha nila si Lloyd bilang bihag. Pinapakalma siya ni Dion kaya't sumang-ayon si Albert na ang pagsisimula ng digmaan ay hindi ang sagot. Ang digmaan ay dapat na ang huling opsyon kaya't nangako si Albert na hahabulin ang isang mapayapang resolusyon hanggang sa huli. Biglang inihayag ni Silpha na natagpuan niya ang mga damit ni Lloyd sa pugad ng mga asasin. Natakot sila sa pinakamasamang posibilidad kaya't nakalimutan ni Albert ang lahat ng sinabi niya at agad na sumang-ayon na ang digmaan ang tanging opsyon. Sa ibang lugar, makikita natin na si Lloyd ay hindi talaga bihag at siya ang namumuno sa pag-atake at nalalaman natin na ang liham na lumitaw ay mula kay Jade. Ipinaliwanag niya na napabagsak na niya ang mga pinuno ng list na naghahanda para sa digmaan at ngayon siya na ang kanilang Lord. Sa wakas ay natupad na ni Jade ang kanyang layunin kaya't inimbitahan niya ang iba pang miyembro ng Assassin's Guild sa room ng Lord upang magdiwang. Gusto niyang muli silang magsama-sama kaya't nagdiwang ang lahat ng assassins dahil tinutupad ni Jade ang kanyang pangako sa kanila. Nagpasalamat si Galil kay Lloyd sa pagtulong sa kanila at nangako siyang babayaran nila ito balang araw. May hiling si Ren kay Lloyd at tinanong kung maaari ba siyang sumama upang maukit ang spell kay Jade. Wala namang problema kay Lloyd na tumulong pero inihayag niya ang isang nakakahinalang bagay at ipinunto niya na ang liham ay na-teleport ng eksakto sa kanilang kinaroroonan. Ang ganitong uri ng pag-relocate ay isa sa pinakamalalalim na paksa ng mahika at wala pang nakakagawa nito ng aksidente lamang. Napagtanto ng iba na ibig sabihin nito ay nagsisinungaling si Jade tungkol sa hindi niya pagkontrol ng kanyang kapangyarihan at nagsimula silang magduda kung maaari ba talagang pagkatiwalaan ang sinabi niya sa liham. Naisip nila kung sinusubukan silang mabitag ni Jade pero nanatiling positibo at nais na maniwala na natutunan lang ni Jade kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman ay naisip ni Lloyd na hindi niya kailangang sumama kaya't nadismaya si Ren at nagulat si Ren nang ipahayag ni Lloyd na sasama pa rin siya dahil sa kanyang interes sa teleportation. Nagsimulang magduda si Ren kay Jade pero tiniyak ni Lloyd na aayusin niya ang anumang problema. Sinabi ni Lloyd sa kanila na sundan siya at napanganga si Galil habang sinasabing ang kabutihan ni Lloyd ay walang hangganan at pagkatapos ng mahabang paglalakbay, kinailangan nilang huminto saglit dahil sa nahihirapan na ang mga asasin. Ipinunto ni Lloyd na 10 minuto pa lang silang lumilipad pero hindi pa sila sanay. Napaka-stressful ng paglipad ni Lloyd para sa kanila kaya't si Babylon ay napahilik na ngayon ay natigil at pumayag si Lloyd na magpahinga muna. Agad na naghanap si Ren ng pagkain para sa lahat.
Lumaki si Ren sa gubat at alam ni Babylon na sinusubukan niya lang magpasikat para kay Lloyd at ibinunyag niya na noong bata pa si Ren, ang kanyang lason ang siyang pumatay sa kanyang mga magulang at nakatira siya sa gubat mag-isa at si Jade ang unang lumapit sa kanya. Makikita natin ang dalhin ni Jade si Ren sa kanilang hideout sa unang pagkakataon. Natakot ang iba dahil sa mabangis na ugali ni Ren, dahil sa siya ay umuungal sa kanila pero sinabi ni Jade na magiging maayos siya at ipinangako niyang matutulungan niya si Ren na makibagay at tila naintindihan ito ni Ren, binabalot siya ni Jade para hindi makasakit ang kanyang lason pero nag-aalala pa rin ang iba. Ang masayahing si Jade ay inakala na amoy bulaklak si Ren subalit nakakalason siya at sigurado ang iba na hindi maaaring makisalamuha si Ren sa ibang tao. Pero nangako si Jade na mamumuhay kasama si Ren anuman ang mangyari at habang hawak siya ni Jade sa itaas ng kanyang ulo, humingi siya ng tulong sa iba na tulungan siyang palakihin si Ren. Pumayag si Talia na gumawa ng mga damit para kay Ren at sinabi ni Galil na siya ang magiging guro nito. Pati si Babylon ay tumulong sa pamamagitan ng paggawa ng pagkain na maaaring mag-neutralize ng lason, naantig si Ren sa kanilang mga kilos at napaluha siya. Gumawa si Jade ng isang spell upang masupol ang kanyang lason at ipinatupad nila ito sa kanyang mga bagong damit upang opisyal na makasama si Ren sa kanila. Napuno si Ren ng emosyon at si Jade ay naging parang malaking kapatid na lalaki para sa kanya mula noon. Hinangaan ni Lloyd ang spell na inilagay ni Jade sa kanyang mga damit at sinabi niyang gusto niyang makilala si Jade. Nagulat si Green na makita si Lloyd na nagpapakita ng interes sa ibang tao kaya't siguro nga ay napakalakas ni Jade. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita ni Ren sa lahat ang nilutong stock kaso hindi ito masarap tingnan. Gusto nilang gamitin ni Crow ang kanyang cursed speech para mapapasarap ito pero pinigilan siya ni Ren gamit ang poison punch at inutusan silang tikman muna ito. Sinubukan ng iba na kumbansihin si Ren na hindi magugustuhan ni Lloyd ang kanyang stew dahil prinsipe siya, pero nagulat sila nang simulan ni Lloyd na ubusin ito. Lumabas na si Lloyd ay sobrang hirap noong nakaraan niyang buhay kaya sanay siyang kumain ng mas malalang pagkain at sa kanya, masarap ang stew ni Ren at mas lalo pang nagustuhan ng iba si Lloyd dahil dito kaya't sumunod sila sa kanyang halimbawa at nagsimulang kumain ng stew. Hindi talaga marunong magluto si Ren noon dahil palaging nalalagyan ang kanyang lason sa pagkain kaya't sobrang saya niya ngayon at umaasa siyang matitikman ni Jade ang kanyang luto. Sa isang pagbabalik tanaw ay ipinakita na sinabi ni Jade sa lahat na muling isasaalang-alang ng guild ang mga bounty sa kanilang ulo. Lahat ay nagdiwang sa posibilidad na balang araw ay makapamuhay ng normal pero inamin ni Jade na may kailangan siyang ikumpisal. Una niyang sinabi na siya ay isang simpleng outcast pero sa katotohanan, siya ay ang ikatlong anak ng Lord of Lordies. Ang Lordies ay pinamumunuan ng kanyang pamilyang masama at nagplano sila ng digmaan araw-araw na parang mga hayok sa dugo. Naghahanap si Jade ng paraan upang itigil ang digmaan kaya't binuo niya ang grupo ng mga assassins. Inamin ni Jade na minanipyala niya sila kaya't humingi siya ng paumanhin. Inakala ni Jade na malaking revelasyon ito pero nagulat siya nang sabihin nila na alam na nila ito. Kalma lang ang lahat maliban kay Ren na labis na nagulat at ipinaliwanag ng lahat na may kanya-kanya silang nakaraan, pero ang mahalaga ngayon ay binigyan sila ni Jade ng pag-asa para sa mas magandang buhay. Nasabik silang tulungan si Jade na alisin ang kanyang masamang pamilya pero sinabi ni Jade na nais niyang gawin ito mag-isa, kung malalaman ng guild na tumulong sila. Tiyak na tataas ang kanilang mga bounty at hindi maaaring hayaan ni Jade na mangyari iyon kaya gusto niyang harapin ito mag-isa. Inilahad ni Jade na ang kanyang katawan ay may sumpa at ang kanyang pamilya ay sumpa at ang buong buhay niya ay parang isang sumpa, gayunpaman ay naramdaman niyang pinagpala siya sa pagkakaroon ng mga kaibigan at lahat ay napaluha habang ipinaliwanag ni Jade na gusto niyang mamuhay kasama silang lahat sa buong buhay niya pero hindi niya maaaring gawin iyon. Ang kanyang pamilya ay magsisimula ng digmaan balang araw at hindi niya maaaring baliwalain iyon. Ang tanging hiling ni Jade ay ipagpatuloy nila ang guild kahit na hindi siya bumalik mula sa Lordies at kung magtagumpay siya sa kanyang layunin, siya ang magiging pinuno ng Lordies at ipinapangako niyang gagawin itong isang teritoryo kung saan sila ay maaaring mamuhay ng masaya. Ang pinakamahalaga, ibig sabihin nito ay maaari silang muling magsama-sama at balik sa kasalukuyan. Nakatulog si Lloyd pagkatapos ng kanilang pagkain at inisip ng mga assassins na cute si Lloyd dahil madaling nakatulog, pero sinabi ni Grimm na may mabigat na barrier si Lloyd sa paligid niya kahit na natutulog. Natakot ang grupo na baka kontrolado si Jade ng kanyang pamilya kaya't nagpasya silang mag-scout muna sa manor.
Ayaw nilang istorbohin si Lloyd kaya iiwan nila siya sa labas at gusto ng mga assassins na manatili si Grimm at protektahan si Lloyd, pero ipinaliwanag ni Grimm na praktikal na invincible si Lloyd kahit natutulog. Mas nag-aalala si Grimm na mapag-alitan siya ni Lloyd kung may mangyari sa mga assassins kaya't nagpa siya siyang sumama. Pagdating nila ay nakita nilang parang normal na party lang iyon na walang senyales ng agresyon kaya naisip ni Grimm na dapat silang bumalik kapag kasama nila si Lloyd. Naisip ni Ren na magandang ideya iyon dahil gusto niyang ipakilala si Lloyd kay Jade, sumang-ayon si Galil at tila naalala niya na binanggit ni Jade na interesado siya sa ikapitong prinsipe, bigla silang natagpuan ng isang kakaibang tao at inanunsyo ang kanilang pagdating sa lahat. Pakiramdam ng mga assassins na wala sila sa lugar dahil hindi nila natutunan ang tamang asal at nagpasya si Grimm na tawagin si Lloyd pero kinakabahan si Ren na makita si Jade at pinakiusapan siyang manatili. Biglang dumating si Jade at naging emosyonal ang lahat ng assassins at nagbago ng damit si Jade sa kanyang mga lumang kasuotan at napagtanto ng lahat na ginamit niya ang teleportation para gawin ito. Ipinaliwanag ni Jade na natutunan lang niya kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan kaya't nakahinga ng maluwag ang lahat dahil hindi siya nagsisinungaling sa kanila. Hinikayat ni Grimm si Ren na makipag-usap kay Jade at lahat ay naging emosyonal nang hindi niya mahanap ang tamang mga salita para sabihin sa kanya. Sinabi ni Jade na ganoon din ang nararamdaman niya at naisip ni Grimm na magandang pagkakataon ito para tawagin si Lloyd. Ngunit nang umalis siya ay sinabi ni Jade kung ano ang gusto niyang sabihin at iniutos sa kanila na yumukod at nagulat sila. Ang lahat ng mga bisita sa party ay naging mga mukhang halimaw at napilitan sa lupa ang lahat ng assassin. Nagulat sila nang napagtanto na parang cursed speech ability ni Crow ito pero mas malakas. Ipinahayag ni Jade na tagumpay ang kanyang plano at binaliwala ang mga pakiusap ni Ren para sa paliwanag. Ipinangako ni Jade na magdadala siya ng ilang blighted sa mga halimaw at nakalimutan ng masamang tao ang pangalan ni Ren. Biglang inatake ni Grimm si Jade at sinabihan ang mga assassins na tumakas. Iniisip niya na sabihin sa kanila na tawagin si Lloyd pero napagtanto niyang napakagrabe ng sitwasyon kaya dapat sabihin kay Lloyd na tumakas din. Natuklasan ni Grimm ang katotohanan sa nangyayari pero bago siya makapagsalita ay pinatalsik siya ni Jade ng isang sipa lamang. Natawa si Jade na isang demonyo lang ang sumubok na makialam kaya tinawag siyang hangal. Sa kagubatan malapit kay Lloyd, siya ay natakot sa bangungot na naganap at napagtanto niya ang layunin ni Jade at tinawag ang mga assassins na mga kawawang tao. Sa manor ay nakiusap si Ren kay Jade na ipaliwanag ang nangyayari at tinuwanan siya ng mga halimaw dahil isa siyang hangal na tao. Biglang lumitaw ang mga demonyo mula sa katawan ng mga halimaw at ipinaliwanag ni Jade na dinala niya sila mula sa Netherworld. Lumabas na ang taong ito ay hindi si Jade kundi si Jizz Army mula sa Netherworld na dumating sa rehiyong ito dahil desperado siyang may gustong makuha. Ang bagay na gusto niya ay ang katawan ni Jade at ang teleportation ability nito. Nabigla si Ren nang ipaliwanag ni Jizz Army na patay na si Jade dahil inangkin niya ang katawan nito. Pinapalala ni Jizz Army ang sitwasyon sa pagsasabing inabot siya ng ilang buwan upang mapahina ang isipan ni Jade. Pinahirapan niya si Ren sa pagsasabi kung paano sumigaw si Jade sa sakit habang tinanggal niya ang kanyang puso. Nagalit si Ren pero pinatahimik siya ni Jizz Army at ngayon, pinahihirapan ng masamang Jizz Army ang mga assassins habang ipinapaliwanag niya na nakiusap si Jade na huwag saktan ang kanyang mga kaibigan. Pinapahalagahan niya sila kaya't sa pag-iisip tungkol sa kanila ang tanging dahilan kung bakit nagtagal siya sa pagtutol sa kontrol ni Jizz Army. Nang mahigpit na ang pagkakahawak ni Jizz Army sa utak ni Jade ay natutunan niya ang tungkol sa mga blighted. Napagtanto ni Jizz Army na ang mga katawan ng blighted ay perpektong sisidlan para sa kanyang demon army kaya't nagpasya siyang malinlang ang mga assassins na pumunta. Alam ito ni Jade kaya't nagpasya siyang tapusin ang sariling buhay upang maalis din si Jizz Army. Pinayagan siya ni Jizz Army na gawin ito para maramdaman ang sakit pero sa huling sandali ay pinagaling niya ang kanilang katawan at ngayon, pinagtatawanan ni Jizz Army si Jade dahil nasayang ang kanyang determinasyon at nagtawanan ang lahat ng demonyo. Ipinag-utos ni Ren na tumigil si Jizz Army pero patuloy ito sa pagsasalita. Ipinaliwanag niya na ilang beses sinubukan ni Jade na tapusin ang sariling buhay. Matapos iyon ay iniinsulto ng paulit-ulit at ito ang nagpabilis sa pagguho ng kanyang isipan at kalaunan. Iniwan na ng kanyang isipan ang mundong ito. Hindi na kaya ni Ren ang sakit pero wala pakialam si Jizz Army at dinurog ang regalo na ibinigay ni Jade sa kanya. Gustong magmadali ng mga demonyo na sakupin ang kanilang mga katawan pero sinabi ni Jizz Army na kailangan nilang maging maingat dahil delikado ang kanilang mga kakayahan.
Nagtawanan silang lahat nang ipinaliwanag niyang si Ren ang pumatay sa kanyang mga magulang gamit ang kanyang lason. Nagalit ang mga assassins dahil alam nila kung gaano kasakit iyon para kay Ren at ngayon, ginagamit ng halimaw ang boses ni Jade upang tuyain siya. Gusto nilang lahat na atakihin si Jay's Army pero hindi gumagalaw ang kanilang mga katawan at bago pa man simulan ni Jay's Army ang pagpili ng mga katawan, napansin niya ang marka sa katawan ni Ren na wala sa alaala ni Jade at gumamit si Jay's Army ng cursed speech upang pilitin si Ren na sabihin kung sino ang nagmarka sa kanyang ari-arian, pero nainis siya nang tumanggi si Ren. Lumaban si Ren sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang labi hanggang sa magdugo at pinoprotektahan ang kanyang mga kasama. Ginamit ng mapanlinlang na halimaw ang kanyang kapangyarihan upang magpakita ng vision ni Jade at sinabi ni Ren na kaya niyang kontrolin ang kanyang lason dahil sa isang spell na inilagay sa kanya. Halos makuha na ni Jay's Army ang gusto niya kaya't ginamit niya muli ang cursed speech kay Ren na nagdulot ng matinding sakit. Inutusan niya siyang ibenta ang kanyang mga kaibigan sa pagsasabi kung sino ang naglagay ng spell sa kanya at sumigaw si Ren sa sakit. Biglang nagliwanag ang kalangitan at nagulat ang lahat ng assassins nang makitang napalibutan sila ng barrier. Sinubukan na alamin ni Jay's Army kung ano ang nangyayari pero huli na nang bumagsak ang isang malaking atake sa lugar ng manor. Nag-iwan ito ng malaking hukay na ikinagulat ng lahat at nag-breakdown si Ren nang mapansin niyang si Lloyd ang nagligtas sa kanila. Sinagot ni Lloyd ang tanong na gustong malaman ni Jay's Army sa pamamagitan ng pag-amin na siya ang naglagay ng spell. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.